Magandang hapon sa magandang hapon sa ating lahat. Inipitahan ako ng baybayin bilang tagapagsalita tungkol sa paksay, wika ng karunungan. At ang aking babasahin panaya ay tungkol sa paggamit ng Ingles bilang wikang panturo at kung paano sa pamamagitan ng wikang Ingles ay nakulong ang mga Pilipino edukado sa kulturang dala ng wika nila. Naunang ipasok ng mga Amerikano ang kanilang wika bilang wikang panturo sa mga eskwelahang itinayo nila, namangha ang mga magulang ng mga batang tinuturuan ng mga Amerikano na ang mananakop ay siya mismong nagpusa na ituro sa mga nasasakupan ang kanilang wika. Sa ilalim kasi ng mga konkistador na pinalitan ng mga Amerikano, ipinagkait sa nakararaming Filipino ang wikang Espanyol bilang bahagi ng pag-iingat ng mga Fraile na hindi mahawahan ng mga Indio ng mga kaisipang mapag-alsa sa umiiral na rehimen. Narito ngayon ang bagong mananakop ayon sa mga magulang at sila mismo ang nagdudulot ng kanilang wika sa nasasakupan. Ayon sa mga Amerikano, patakaran daw ito na ang handog ay benevolence sa mga nasasakupan sa halip na karahasan. Kung meron mang pagdududa sa isipan ng mga Pilipino sa motibo ng bagong konkistador, hindi nalaunan at malugod na tinanggap nila ang kagandahang loob ng mga Amerikano. At noon nagsimula ang pagkabilanggo ng bayan sa wikang Ingles. Ang public school ang naging mabisang instrumento sa pagkukulong ng mga kabataan mula sa elementarya hanggang kolehiyo ay ginamitan ng wikang Ingles upang mapasang-ayon sa kanilang pagkakulong sa kulturang kalangkap ng wikang dayuhan. Di umano, ang wikang Ingles ang magbibigay sa mga Pilipino ng kakayahang makasabay sa mga mamamayan sa mga bansa sa kanluran sa pagtalunton sa landas tungo sa modernong hinaharap. Para sa bayang mahigit na 3 siglong sinikil na mga alagad ng simbahan upang ang asahan ay ang pagsapit ng kalamitan, ang modernong hinaharap ay tumuwing tila kaya nila marating sa mundong ibabaw. The colonial, ayon kay Renato Constantino, the colonial power gained a tremendous advantage from the imposition of the English language in education and government administration. The existence of English helped to ensure the closer supervision, since the business of administration was carried on in the language of the colonizer. A measure of competence in English served as a fairly good guarantee that public servants had at least begun their own process of cultural Americanization. Since proficiency in English was an important qualification for advancement
in the process of Americanization, the process received a powerful impetus. Walang duda na sa panahon na sila'y kinulong sa wikang Ingles, nakinabang ang mga Pilipino sa biyayang dinala ng mga mananakop. Halimbawa, sa larangan ng kultura, nakalikha sila, mga Pilipino, ng isang mabulas na panitikang nakasulat sa Ingles. Ito ay tinampukan ng mga manunulat na kinilala sa labas ng Pilipinas, tulad ni Joaquin, N.J. Gonzales, Bienvenido Santos, Ninochka Rosca, at marami pang iba na nakapagpalathala ng kanilang akda sa labas ng ating bansa. At hindi dapat kalimutan ang ambag ng mga periodistang nagpatanyag sa mga dyaryo at magazine Ingles, tulad ng The Manila Times, The Manila Chronicle, The Manila Bulletin, Philippines Free Press, at Graphic. Bilang mga profesional at intelektual, sa pamamagitan ng Ingles, nakalahok sila sa mga international na komperensya at iba pang pagtitipon kung saan kinilala ang kanilang husay at kakayahang intelektual. Sa ganitong paraan, lalong napalulong ang mga edukadong Pilipino sa maginhawang posisyon nila sa kulungan ng wikang Ingles. Hindi nila alintana na sa pagkakulong nila ay may nagaganap na pagsasamantala na ang mga kolonisador sa politika at ekonomiya ng bayan. Nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Amerika at Japan, ang Pilipinas na wala namang kinalaman sa away ng dalawang bansa ay naging larangan ng pagtutunggali ng Amerikano at Hapon. Ginamit ng kolonisador ang kanyang kapangyarihan upang ang mga Pilipino ay makatulong sa kanilang panig. Ang malaking pwersang inilaban ng US ay binuo ng mga sundalong Pilipino at ito ay hindi pinalampas ng mga Hapon ng kanilang masakop ang Pilipinas. Naging malawak ang pagpanig, malawakan ang naging pagpanig ng mga Pilipino sa mga Amerikano. At sila ay pinadanas ng mga Hapon ng malubhang karahasan, ang mga sibilyan, at naging malawak din ang kapahamakang kinahinatnan ng mga ari-arihan ng mga mamamayan. Ang pamahalang Commonwealth ni Quezon ay napa-Amerika at doon na namatay ang presidente na hindi man lamang nakatanaw ng kalayaan ipinangako ng Estados Unidos noong 1935. Ang Commonwealth ay panimulang galaw lamang ng kolonyal na pamahalaan ng Estados Unidos. Bilang tugon sa mag-iit na issue ng independensya ng mga panimulang galaw lamang ng kolonyal na pamahalaan ng Estados Unidos bilang tugon sa mag-iit na issue ng independensya ng mga politikong Pilipino. Sa pagtatayo nito, naging usapin ang wikang pambansa ng mga opisyal na Pilipino na pumilala sa nakararaming wikang regional sa mga kapuluan ng Pilipinas. At natayo, nabuo ang isang kapulungan ng mga eksperto sa wika upang ito ang mamalangkas ng gagawing wikang pambansa. At ito, at sila ang nagpasya na wikang Tagalog ang gawing batayan ng pinapanukalang wikang pambansa.
nagkaroon ng bahagyang puwang katutubong wika sa usapin ng kultura ng bayang Pilipinas na dati ay pinamamayanihan ng wika ng Amerikanong mananakop. Sa puwang na yan, magsisimulang sumilang ang pagbabalikwas. Sa panahon ng pananakop ng Hapon, sinikap ng mga Hapon na burahin sa kamalayan ng mga Pilipino ang pagkabilanggo ng mga ito sa wika ng mga Amerikano at sa kulturang kalangkat ng Ingles. Tinakda nito na Tagalog ang wikang pambansa ng mga Pilipino. Sa maikling panahong tinagal ng Japan bilang kongkistador ng Pilipinas, Tagalog ang kinilala ng administrasyong Hapon bilang wikang kapalit ng Ingles sa pamamahala ng mga sa pamamahala at sa mga usaping pangkultura. Ang popular na magazine UYY noon ay naglaan ng espesyal na pahina para sa mga kwento at tulang Tagalog. At noong 1944, naglabas ito ng listahan ng kwentong nagwagi ng parangal na pinakamahusay sa nagtaong taon. Minalikan ng mga Amerikano ang Pilipinas noong 1945 at ang nauntol na pagkakulong ng mga edukadong Filipino ay pinagpatuloy ng pamahalaang pinahawakan na sa mga Filipino sa bisa ng Grant of Independence noong 1946. Subalit ang puwang na nabuksan ng panahon ng digma ay hindi na lubusang masasara. Nagluwal ang digma ang pag-aalis ng pagbalahap sa gitnang Luzon sa pamumuno ng Partido Komunista at ang pagigiit nito sa nasyonalismo at malasakit sa mga magsasaka ay nakalikha ng laman na panghahawakan ng binagong partido pag itinayo ni Jose Maria Sison. Inorganisahan ni Sison ang kabataan ng kabayan at sa pamamagitan ng pangmasang organisasyon ito ay pinalaganap ang isang kilusang nagtataguyod sa ideolohiyang pambansa demokrasya. Tatlo ang kaisipang binabaka ng pambansa demokrasya: imperialismo ng US, feudalismo, at bureaucratic capitalism. Ayon kay Sison, sa matagumpay na pagbaka sa salot na nakasalalay ang paglaya ng masang Pilipino. Sa panahon lumalaganap ang kilusang pambansa demokratiko, sa hanay naman ng mga politiko, ang pangunahing mapangahas na lider ay si Senador Claro Emerecto. Binabati ko si Recto ang palasanod na patakarang panlabas diplomatic moves ng gobyernong Filipino na anyay laging nakabuntot sa patakarang panlabas ng Estados Unidos. Hangad direkto na matutuhan ng pamahalaan ang pagigiit ng dangal ng bansa sa pakikitungo sa gobyernong Amerikano. Alarang bagat ang pagpapamalas na may sariling paninindigan ng mga Pilipino sa pagharap sa mga usaping diplomatiko. Buhay na paksain ng dekada 60 ang pagsasarili. Nililiglig ang lipunan ng usaping nasyonalismo. Ang pamahalaan ay tinutulak ni Recto na gawin itong gabay sa pakitungo sa pamahalaang Amerikano. Sa mga rally at demonstrasyon, sinisigaw ito ng mga kabataan mula sa mga paaralan at komunidad. Lakas ito na tumitibag sa karsel ng Ingles na kumukulong sa mga edukado.
Nais kong paliwanag kung ano yung tinutukoy maedukadong Filipino. Alam natin na ang edukasyon sa Pilipinas, mula sa elementarya hanggang college, ay nasa wikang Ingles. Kung kukumpara sa dami ng mga batang pumasok sa mga elementarya, aabot ng high school, ilan lamang ang maituturing natin nakatapos ng kolehiyo. At ito yung aking tinutukoy ng mga edukadong Pilipino. Ang panitikan at ang dulaan, ang dalawang anyong pakultura na mapaghahamuan ng halimbawa ng pagbabalikwas. Sa panitikan na nakasulat sa Ingles, si Alberto Florentino ay nakilala bilang autor ng maiikling dula. Karaniwang paksayan niya ang buhay ng mga maralita sa Kamaynilaan. Ang kanyang The World is an Apple ay popular na akda na napatanyag noong dekada 50. Ito ang naging laging nakakabit sa pangalan ni Alberto Florentino. The World is an Apple. Nang mamalayan ni Florentino na ang namamayan niya sa panahon ay ang wikang hinagisnan niya, isinalin niya ang nasabing dula sa wikang Tagalog. At ganun din ang ginawa sa iba pang mga dula niya. Si Florentino ay isang pamunahing autor ng kanyang panahon sa wika Ingles na nakilala, at ang kanyang paglipat ng wika ay isang palatandaan ng nasimulang pagbalikwas ng mga Pilipino sa wikang Ingles upang maitanghal ang sariling wika. Dumako tayo sa eskwelahan, anyan, bilang tagahubog ng mga elite na matataas umingles. Ang Ateneo. Dalawang estudyante sa high school ang maituturing natin na una sa pagbabalikwas sa Ingles. Sila si Paul Dumol at Tony Perez, na kapwa mahilig sa teatro. High school students sila. Sa gabay ng kanilang guro si Onofre Pagsangka, sinubok nilang magsulat ng dula sa wikang Tagalog. At nalikha ang dulang ang paglilitis ni Mang Serap, ni Dumol, at ang Hoy Boyet Ating Gabi na Gising Kabagalan. Ang dalawang akda ay tunay na bago at napapanahon sa larangan ng teatro sa Pilipinas. Kaya ang dalawang batang umakda ay tunay na kagulat-gulat sa pagbabalikwas nila sa wikang Ingles, lalo pa at sa Ateneo sila. Profesor ng Ingles sa Ateneo de Manila University, si Rolando Tino. Ang pagbalikwas niya ay kamangha-mangha sa teatro ng Kamaynilaan. Tinayo niyang Teatro Filipino, at ang naging misyon ng kanyang kumpanya ay ang pagtatanghal ng mga dulang obra maestra ng teatro sa kanluran sa wikang Tagalog. Nauna na rito ang mga manonood sa teatro ay nasanay ng sa wikang Ingles kanilang pinapanood na dula galing sa kanluran. Pero andito si Tino at sa kanyang tinayong kumpanya ng teatro, ang mga dula mula sa Europa ay nakasalin sa wikang Tagalog. Layunin ni Tino na akitin ang kabataan sa makabuluhang panoorin
sa teatro. Kaya ang principal na audience niya ay ang mga high school student na hinugot magkaminsan sa mga paaralan na gumagamit ng wikang Ingles at nagdudulas ang mga akdang sinali ni Tino ay nagdulot ng dahilan ng pagkinig ng ulo ng direktor sa oras mismo ng pagtatangka. Kasi ang mga audience na kanilang inakit na manood ng pagtatangka ng mga dulang Europeo ay hindi pamilyar sa mga kabataan taga-high school. At sa makatuloy, madalas maingay sila at si Rolando Pino, sa direktor na mataray, ay madalas na sumasabad upang sawatiin ang kaguluhan, ang likha ng mga kabataan ng mga sawadya. Sa ngayon, hindi nagaanang tumatawag ng pansin ng mga edukadong Pilipino ang malawan ng pagtalikod ng kulturang popular sa wikang. May panahon, partikular ng dekada 50, na itinuring na ang nawaklas ang alin ng programa sa radyo at telebisyon na sa wikang Tagalog pinalalagana. Wala na ngayon ang mentalidad na umirang na deprestigyo ang alinmang proyekto pampubliko na ginagamitan ng ito. Ang pagtabura ng ngayong mentalidad ay resulta ng malawak ang pagtanggap sa wikang Filipino na bunga ng pagbalikwas ng mga kilalang intelektual tulad ni Tino at ng mga kabataan Dumon at Perez. Pagtugon sa kalagayan at pangangailangan ng masa ang pagtanggap ng media sa pang-araw-araw na wika ng nakararang sa Pilipino. Sa telebisyon, madaling naging popular ang TMC, Tagalized Movie Channel, dahil sa pagpapalabas nito ng mga dayong pelikula na pinadaan sa dubbing sa wikang Tagalog. Dati noon, ang bersyong Ingles ang laging napapanood ng mga nanonood na sining dayuhan. Ingles ang wika lagi ng mga pelikula. Subalit, ngayon, Tagalized na ang mga sining Ingles in Czech, Thai, at iba pa. Mas makabuluhan ang ginawang pagdab sa mga dokumentaryo tungkol sa kalikasan na mapagkahamuan ng kaalamang siyentiko na binabahagi ng mga eksperto. Tunay na ambag sa edukasyon ng mga manonood ang dulot ng teknolohiya ng dati sa kultura at sa siyensya. Subalit, ang mga burokratang humahawak ng kapangyarihan sa pamahalaan ay bantol pa rin sa pagtanggap ng edukasyon makukuha sa sistema. Ang wikang panturo ay ang wikang pangasa. Dahil sila ay nagdaan sa sistema Ingles, hindi nila maunawaan ang hinihingi ng mga kabataang nananawagan na palitan ang wikang panturo ng wikang Filipino. Umasa tayo ang paglalatag ng mga pagbabago ng bagong gobyerno ni Duterte ay pwedeng pagsimulan na reforma sa edukasyon na nakatuon sa kapanan ng malawak na sambayanan. Maraming salamat.
Maraming salamat po, Dr. Gambera. Ang susunod nating panauhing tagapagsalita ay Propesor sa Panitikan, Wika at Araling Pilipino sa Departamento ng Pilipino at Panitikan ng Pilipinas ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Dito rin niya natapos ang programang masteral at doktoral sa larangan ng Panitikan ng Pilipinas. Dati rin siyang naglingkod bilang direktor ng UP Sentro ng Wikang Pilipino, isang institusyong pananaliksik na may malaking papel sa pagpapatupad ng patakarang pangwika ng UP. Dahil dito, napalahok siya sa iba't ibang programa at proyektong nagtataguyod ng wikang pambansa. Aktibo rin siya kasapi ng Philippines Institute of Translation na taunang nagdaraos ng kumperensyang sawigaan, mga salita ng taon at ambagan, at ng wika ng kultura at agham na nagtataguyod ng mga proyekto sa pagpapahusay ng pagtuturo at intelektualisasyon ng wikang Filipino. Sa kasalukuyan, aktibo rin siya sa mga proyekto ng Komisyon sa Wikang Filipino at Philippine Cultural Education Program ng National Commission for Culture and the Arts. Ating pong bigyan ng masigabong palakpakan si Dr. Galileo Zafra. Sa ating ginagalang na pambansang alagad ng sining Professor Dr. Benvenido Lunguera at sa mga kapwa ko tagapagsulong ng wikang Pilipino, magandang buwan ng wika po sa inyo lahat. Pagpaumahin niyo na nalita ko sa pagdating dahil nanggaling po ako sa isang klase pa sa UP. Dapat 4 to 7 yun, kaya lang hindi talaga ako makatanggi sa invitasyon, kaya nandito po ako ngayong hapon. Ang tema po ng Buwan ng Wika na inilabas ng Komisyon ng Wikang Pilipino ay Wikang Pilipino, Wika ng Karunungan. Sa larangan ng pagpaplanong pangwika o language planning, itong ganitong tema ay pumapaloob dun sa tinatawag nilang intelektualisasyon ng wikang Filipino. Kaya ang tatalakayin ko po ngayong hapon sa inyo ay ilang pananaw at mga proseso sa tinatawag nga nilang intelektualisasyon ng wikang Filipino. Paano natin magagawang intelektualisado ang wikang pambansa o paano natin ito magagamit sa iba't ibang mga domains of language use, lalo na sa larangan ng edukasyon. So ipapaliwanag ko po sa inyo ay ilang mga konkretong proseso at iulat ko din kung ano na yung nagawa at saan tayo patungo. Tatlo ang layunin ng aking panayam ngayong hapon. Una ay ang magpaliwanag ng ilang konsepto tungkol sa intelektualisasyon ng wika. Pangalawa ay ang maglahad ng mga nagawa na sa intelektualisasyon ng wikang Filipino. At pangatlo ang magbigay ng ilang mungkahi at pananaw hinggil sa intelektualisasyon ng wikang Filipino. Ang intelektualisasyon ay isa sa mga proseso sa development ng isang wikang pambansa. May ilang theoretical na modelo para ipaliwanag ang development ng wika. Ang isang modelo, yung ipapaliwanag ko ay isang model lang. Hindi ko sinasabi na ito lamang yung tanging makapag-teorya na makapagpapaliwanag kung ano nangyayari sa isang wikang pambansa. So ang modelo na ipapaliwanag ko ay mula kay Einar Pugen. Tinukoy niya mga proseso ang mga sumusunod. Apat ito. Una ay ang seleksyon o ang pagpili ng isang katutubong wika bilang batayan ng wikang pambansa. Siyempre, katulad ng sitwasyong pangwika sa Pilipinas na multilingual, maraming pwedeng pagpilian. So, unang-unang hakbang ay yung pumili sa maraming pagpipilian ito. Pumili ng isa bilang batayan ng wikang pambansa. Pangalawang hakbang o pangalawang proseso ay ang disseminasyon o ang pagpapalaganap ng napiling wika. Pangatlo ay ang standardisasyon o ang pagtatakda ng uniform o magkakaparehong anyo ng wika. Halimbawa sa pamamagitan ng consensus o kaya ay ang pagtatakda ng isang patakarang pangwika. Kapag na-standardize na ang isang wika, kinakailangan namang i-codify
yung produkto ng standardisasyon. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paglalathala ng mga disyonaryo, manual at gramatika. At ang panghuling proseso ay yung tinatawag na kultivasyon o ang pagbuo ng corpus ng mga sulatin sa iba't ibang disiplina. Bakit importante ang corpus na ito? Dahil dito ibabatay yung register o rehistro ng wika. Anong ibig sabihin nito? Ito ang tanging gamit ng wika sa bawat disiplina o larang ng karunungan. Ang pagbuo ng rehistro sa iba't ibang disiplina o larang ang tinutukoy na intelektualisasyon ng wika. So halimbawa, sa larangan ng science, kinakailangan bumuo ng mga bokabularyo, ng mga diksyonaryo na meron ng pagtutumbas sa Pilipino ng mga siyentipiko at teknikal na salita. Ganun din sa batas o sa economics, para masabi nating intelektualisado ang wikang Pilipino. Sa pahakyaw na pagtingin, na pagdaanan at pinagdaraanan na ng wikang pambansa natin ang mga prosesong ito. Una ang seleksyon. Pinili noong 1937 at idineklara noong 1939 ang Tagalog bilang wikang pambansa. Ginawa itong Pilipino noong 1959 at Filipino noong 1987. Sa larangan naman ng diseminasyon, itinuro ang wikang pambansa sa ika-4 na taon sa high school simula 1940, sa lahat ng antas ng batayan at sekundaryang edukasyon simula 1946, at sa universidad simula 1970. So yung Filipino classes nagsimula lamang na ituro o magkaroon simula noong 1978. Naging wikang panturo rin ito ng itetupad ang katakaran sa bilingual na edukasyon noong 1974. Pero pinakamasigla ang diseminasyon nito sa iba't ibang anyo ng media tulad ng radyo, telebisyon, pelikula, pati na sa iba't ibang pahayagan, magazine at iba pang popular na babasahin. Pangatlong proseso ay ang standardisasyon. Sinimula naman ito ng ilathala ang Balarila noong 1939 ni Lope Casantos. Pagkaraan ng digmaan, naglathala ang surian ng wikang pambansa ng mga bilingual at multilingual na word list. Pinalaganap ang Balarila at naglathala ng bilingual na disyonaryo tulad ng kay Vito C. Santos, 1978. Simula naman noong 1976, ilang beses nang nireforma ang alpabeto at tuntunin sa spelling ng wikang pambansa. Ang pinakahuli sa mga proyekto ng standardisasyon ay ang ortografiyang pambansa na inilabas ng KWF noong 2014. Sige, pwede natin makita yung ilang kabalat ng ginawang standardization o reform ng spelling. Wala pang sige. Okay. Sige. Balik na lang tayo sa unang slide. Sige. Baka nagkamali ako sa paglagay ng pag-copy ng file. Kasi in-update ko yung PowerPoint presentation. Anyway, yung sinasabi ko na pinakahuli na resulta ng standardization ay itong nilabas na KWF na manual sa masinong pagsulat 2014. Pero bago pa ito, ilang beses na ni-reform ang spelling. Siguro yung mga dumaan sa high school, elementary, dito na kayo parang hindi na alam kung ano na ba talaga yung parang pinakahuling rule tungkol sa pagpapay sa wikang Pilipino. Okay. Kultivasyon naman. Mga unang halimbawa nito ang mga panayam at publikasyon tungkol sa iba't ibang aspekto ng kulturang Tagalog na itinaguyod ng surian ng wikang pambansa simula 1938. Noong 1938, yung surian ng wikang pambansa ay nagdaos ng serye ng mga panayam tungkol sa wika, panitikan at iba pang aspekto ng kulturang Tagalog. So yung kaninang flash, yun yung ilang mga example. Sige, pwede natin pakita yung mga kamagat. Ang Dulang Pilipino ni Julian Balmaceda, ang Kundiman ng Himagsikan, pelikulang Tagalog, ang Kagakalan ng Nobelang Tagalog, ang Kahayag ng Tagalog.
tatlong kanto ng tula Tagalog. No? So karamihan dito ay nilathala noong 1938, pero nagpatuloy itong serye ng mga panayam na ito hanggang noong mga 1971. At sa kabuuan, meron ako naitalang mga 72 panayam, no, na bunga ng ganitong serye na itinaguyod ng Surian na Wikang Pambansa. Kailangan kong balikan ang kasaysayan ng development ng Wikang Pambansa para makita kung nasaan na tayo ngayon. Maituturing na pinakamahalagang gampanin ngayon upang isulong ang wikang Pilipino ay ang intelektualisasyon nito. Isang kaugnay na konsepto para mas maintindihan natin ang mga proseso ng intelektualisasyon ay ang mga uri ng language domain o dominyo ng wika o ang mga larang na pinagagamitan ng wika. Ayon kay Bonifacio Sibayan, may tatlong domains, no, ng paggamit ng wika. Una yung tinatawag na non-controlling domain o karaniwang dominyo. Sa dominyo na ito, literal ang mga tuntunin sa gamit ng wika. Anumang variety ng wika ay pwedeng gamitin sa pagsasalita o pagsulat. Halos hindi kailangang planuhin ang paggamit ng wika dito. Halimbawa, ang dominyo ng tahanan o ang dominyo ng lingua franca, ibig sabihin yung pang-araw-araw na komunikasyon natin. Dito halos walang regulasyon na pinapatupad. Ang pangalawang dominyo ay yung tinatawag na semi-controlling domain o mahalagang dominyo. Iba't iba ang kategorya at antas ng mga taong gumagamit ng wika sa dominyong ito, kaya hindi rin masyadong mahigpit ang mga batas sa paggamit ng wika. Halimbawa, ang dominyo ng reliyon at entertainment o libangan. Kinokontrol din kung minsan ang gamit ng wika. For example, sa media, di ba, meron tayong NTRCB. May mga regulasyon sila tungkol dun sa anong wika yung dapat gamitin. Hindi yung language choice kung hindi yung klase ng mga salita na pwede at hindi pwede gamitin. Pero kung minsan, hindi rin naman mahigpit yung mga tuntunin. Pangatlo ay yung controlling domain o yung tinatawag na makapangyarihang dominyo. Sentral na gawain sa dominyong ito ang pagbasa at pagsulat. Nagtatakda ng mga tuntunin sa paggamit ng wika dito. Halimbawa, ano ang angkop na salita, estilo, mga konbensyon sa paggamit ng wika. Halimbawa ng ganitong dominyo ay ang dominyo ng edukasyon, pamahalaan, pagbabatas, hukuman, agham at teknolohiya, kalakalan at industriya, mga profesional na larang tulad ng medisina, abogasya, at literatura. Ang intelektualisasyon ng wika ay nakatuon sa mga makapangyarihang dominyo. So sa tatlo na naipaliwanag ko sa inyo, ang tutok ng intelektualisasyon ay yung controlling domains o makapangyarihang domains. No? Para magamit sa makapangyarihang dominyo ang wika, dapat itong maging intelektualisado, na ang ibig sabihin, ide-develop ang rehistro ng wika. Sinasabing ang bawat makapangyarihang dominyo ay may kani-kanyang rehistro. Kaya kahit ang mga engineer, abogado, doktor ay gumagamit pare-pareho ng Ingles, dahil sa rehistrong ito, madalas ay mahirap sila magkaintindihan kapag seryosong usapin na ang kanilang pinag-uusapan. Itinaliwanag ni Brother Andrew Gonzales ang ilang proseso sa intelektualisasyon ng wika sa akademya. Sa palagay ko, ang ilan sa mga prosesong pinaliwanag niya ay angkop din sa iba pang makapangyarihang dominyo. May kakategorya ang mga prosesong ito sa dalawa, linguistiko at extra-linguistiko. So ipapaliwanag ko lang yung mga linguistic processes. No? Tatlo iyon. Una ay ang pag-develop ng standardisadong wika. Kasama dito ang pagbuo ng gramatika, monolingual na diksyonaryo, manual sa pagsulat. Kailangan ng mga ito para may gabay, lalo na sa pagsulat. Tandaan natin na sa makapangyarihang dominyo, madalas ang tuon ay sa pagbasa at pagsulat.
Kaya kailangan minimal ang mga variety o ang mga variants sa paggamit ng wika. Ang pangalawang proseso ay ang pagdevelop ng corpora o lawas o body of text sa iba't ibang disiplin. Sa corpora nito, pwedeng ibatay ang rehistro ng wika. Bawat disiplina ay bubuo ng rehistro, kaya kailangang puspusang gamitin sa saliksik at publikasyon ang wikang gustong ma-intelektualisa upang kasunod na mabuo ang rehistro ng wika. Ang layo natin ay mabuo yung register, no, ng wika. Para magawa natin ito, dapat may batayan. At yung batayan na yun ay yung corpus nga ng mga, ibig sabihin, yung mga sulatin. No? Marami sulatin na dito natin nahalawin kung ano yung rehistro ng wika sa iba't ibang disiplin. No? Pangatlo ay yung mismong pagbuo na ng rehistro. Pwedeng magsimula sa pagbuo ng technical na bokabularyo o mga termino. May tatlong pangkahalatang strategiya sa pagbuo ng bokabularyo o terminolohiya batay sa ibang wika. Halimbawa, ang wikang Ingles. Halimbawa, ganap na panghihiram na may pagsasalin o kaya yung tinatawag na coinage o paglikha ng bagong salita. So, tatlo yun, pwedeng hiramin mo ng buo o kaya hiramin mo ng partial kasi mayroong pagsasalin kang gagawin, at yung pangatlo ay lumikha ka ng bagong salita. Pero ang pagbuo ng rehistro ay higit pa sa paglikha lamang ng terminolohiya. Sabi ni Gonzales, one needs to create an entire register or a special variety of the same language, for it is not terms that will realize the register, but a whole style of presentation using the intellectualizing variety of the language. Ang tinutukoy rito ni Gonzales, ang estilo at iba pang konbensyon sa pagsulat na lampas sa level ng mga individual na salita. So hindi lang ito listahan ng mga salita, yung vocabulary, kundi dapat ma-define din yung style, no, ng pagsulat. Halimbawa, sa academe, di ba, pagka pinasulat kayo ng research paper, ibang-iba yung conventions nito dun sa pagsulat ng personal essay. No? So yung style na yun ng paggamit ng wika ay bahagi ng tinatawag nating register ng wika. So tatlo ito sa mga linguistic processes. No? Yung susunod na tatalakayin ko ay yung sinasabi ni Gonzales na mga prosesong extra-linguistiko o extra-linguistic processes. Pagkatapos ma-develop ang rehistro, kailangan ding maipalaganap at maipatanggap ito. Ayon kay Gonzales, kailangan pagtuunan ang ilang sociological na proseso tulad ng pagbuo ng isang grupo ng significant others o creative minority. Ano ibig sabihin nito? Mga intelektual na gagamit ng nabuong rehistro ng wika sa pamamagitan ng pagsulat, paglalathala at pagtuturo. Kasi hindi pagkatapos na mabuo yung vocabulary, ilalathala mo lang siya, hindi yan basta-basta lalaganap. Kaya ang sinasabi ni Gonzales, dapat meron kang mabuo na isang, kahit sa simula ay maliit na grupo ng creative minority o significant others. No? Ito yung, for example, sa academe, yung mga ginagalang, no, na mga individual, mga scholar, kaya mga profesor, nagagamit ng wika na yun para hikayat nila yung iba pa na sumunod dun sa paggamit na yun ng rehistro ng wika na nabuo. No? Bukod doon, makakatulong din kung may patakarang pangwika. Halimbawa, sa dominyo ng edukasyon, pwedeng itakda ang paggamit ng intelektualisadong wika sa pagtuturo, pananalisis at publikasyon para gamitin sa lahat ng antas mula batayang edukasyon hanggang sa graduadong pag-aaral. Mag-develop ng mga material sa pagtuturo at magbigay ng iba pang suporta para maipaliganap ang intelektualisadong wika. Okay. Siguro iisipin ninyo na, yun yung magandang strategy, yung magkaroon ng language policy.
Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, iyon ang sagot sa problema ng intelektualisasyon. For example, sa UP, simula 1989 ay mayroon kaming language policy doon, pero hanggang ngayon ay hindi naipapatupad. No? Yung language policy ng UP, sinasabi na dapat Filipino yung gamitin sa lahat ng antas mula undergraduate hanggang graduate programs. No? At dapat gamitin ito sa pagtuturo, sa pananalisit, publikasyon at sa gawain extension. Pero ilang dekada na yung nakakalipas, pero hindi pa rin ito ganap na naipatupad. Susunod na iuulat ko naman sa inyo, nasa pangatlong bahagi na ako ng 4 na bahagi ng papel. Yung pangatlong bahagi, iuulat ko naman sa inyo kung ano na yung mga nagawa tungkol sa intelektualisasyon. Naipaliwanag ko na yung mga proseso, so ano na yung mga nagawa kaugnay nito mga proseso na ito. Gusto ko lang banggitin na hindi komprehensibo ang aking pag-uulat. Ang intensyon ko lamang ay magbigay sa inyo ng ilang halimbawa ng mga programa at proyekto na nagawa na para makambag sa intelektualisasyon ng wikang pambansa. Una, ang mga nagawa kaugnay ng standardisasyon ng wika. Una ay ang paglalathala ng UP Dictionaryong Filipino. Sino na yung nakakita ng UP Dictionaryong Filipino? Dalawang ano na siya, no? Edisyon na. Meron yung kulay maroon, tapos meron yung kulay verde. Maituturing ito ngayong pinaka-komprehensibong diksionaryong monolingual sa Filipino. Dinubuo ito ng mahigit 100,000 salita, kasama ang mga katawagan sa iba't ibang disiplina at ambag na salita mula sa iba't ibang wika sa Pilipinas at iba pang wika ng daigdig. Kaya siguro nung nakita niyo ito, nagtataka kayo, dictionary Filipino ba ito? Bakit ang dami-dami salita ng Ingles? Yun ay dahil sa ipinasok na rin dito yung mga technical na salita na hinihiram ng buo, hindi na binabago ang spelling. Pangalawa ay ang ortografiyang pambansa. Ito ang pinakamuling patnubay sa spelling na binuo ng KWF. Itong pinakita ko sa inyo kanina. Batay sa serye ng mga konsultasyon sa iba't ibang grupo na gumagamit ng Filipino. Tampok dito ang mga tuntunin sa paggamit ng 8 dagdag na letra at paglahok ng mga aspekto ng spelling mula sa ibang wika sa Pilipinas. Pangatlo ay ang gramatikang Filipino. Naghala ng isang descriptive grammar, pinamagatang gramatikang Filipino si Dr. Jonathan Maliksi ng UP Departamento ng Linguistics. Nakabata ito sa kasalukuyang gamit ng Filipino, lalo na sa akademya at media. Yung purpose kasi na ginamit niya ay yung mga published works, na inilabas ng mga university press. Ang TWF naman ay nagsagawa ng saliksik at nagdaos ng mga forum para tukuyin ang mga katangian ng gramatika ng iba't ibang wika sa Pilipinas na pwedeng ilahok sa isang pambansang gramatika ng wikang Pilipino. Ito naman yung mga nagawa kaugnay ng pagbuo ng korpora ng mga teksto. Una ay ang mga thesis at disertasyon sa wikang Pilipino. Noong 2000, nakapaglathala si Dr. Nilo Ocampo, nakapagtala si Dr. Nilo Ocampo ng 6 na disertasyon. Susunod na. Ito yung kanina pala na gusto kong ipakita sa inyo. Yung iba't ibang mga ginawang spelling guides sa Pilipino. So ito na yung tungkol dun sa pagbuo ng corpora. So sabi, kagaya na sinabi ko, si Dr. Nilo Ocampo nakapagtala ng 6 na disertasyon at 240 thesis sa iba't ibang larang na nakasulat sa wikang Filipino. So 6 na disertasyon at 242 na thesis. Lahat nakasulat sa Filipino, ang paksa, iba't ibang disiplina, batay sa listahan ng pambansang aklatan. Actually, hindi naman madami talaga yun, kakaunti nga yun. Idagdag pa dito ang 52 dissertation at 160 thesis sa larang naman ng wika at panitikang Filipino. Itong pangalawa, itong number na ito, 52 dissertation at 160 thesis,
expected naman yun dahil ang paksa ay wika at panit ang Filipino nga. Ito, ang coverage nitong numbers na ito ay from 1966 hanggang 2000. No? So siguro ngayon ay marami-raming naidagdag kung i-update natin itong statistics na ito. Dumami rin ang mga thesis at disertasyon sa wikang Filipino nitong mga nakaraang dekada dahil sa mga programa ng Araling Pilipino, Philippine Studies o Filipinolohiya ng ilang universidad. Matingkad sa mga programang ito ang katangiang interdisiplinaryo kung kaya't nakakatulong sa intelektualisasyon ng Pilipino sa iba't ibang larang, lalo na sa humanidades at agham kanlipunan. Pangalawa, kaugnay ng pagbuo ng korpora ay ang programang Aklatang Bayan. Pinasimula ng UP Sentro ng Wikang Filipino noong 1994 ang malawakang programa ng pagsulat ng mga textbooks sa Filipino sa iba't ibang larang. Sinulat ito ng mga guro at scholar sa iba't ibang disiplina. Tumulong naman ang mga manunulat at editor sa Filipino sa pagsasaayos ng mga manuskrito. Kasi pagka binigay mo yung trabaho na pagsulat ng mga, kunwari, chemistry o biology books o computer books sa mga expert sa field na yon, lagi na nagreklamo, hindi mo kami marunong magsulat sa Filipino. So, pinartner namin sila sa mga Filipino writers para, sige, sulatin niyo muna, tapos sa kanila, kolektibong inayos yung mga sinulat nila bago ilathala. So, makikita niyo yung mga libro na yan sa UP, Sentro ng Wikang Filipino at sa aklatan din ng UP. Pangatlo ay ang Journal sa Wikang Filipino. Inilathala ng UP Sentro ng Wikang Filipino din ang Daluyan, Journal sa Wikang Filipino, ang sa palagay ko'y unang referee journal na monolingual sa Filipino. Okay. Noon, may dalawang regular na seksyon ito, mga artikulo tungkol sa wika at mga artikulo sa iba pang larang. Ibig sabihin, sa bawat labas ng journal na yan, sinisikap talaga namin na may mga articles tungkol sa language and culture, pero meron din mga articles tungkol sa ibang discipline, kunyari ibang larang ng humanities, ng social sciences, at saka ng science. Pinakamahirap siyempre na maghagilap ng article ay sa science, no? Kasi wala talaga nasusulat sa Filipino halos. Pang-apat, iba pang monolingual at bilingual na journal. May ilan pang, baka sabihin nyo puro UP yung binibigay ko example, pero may ilan pang institusyong akademiko na naglalathala ng kanilang journal na kundi man monolingual sa Filipino ay bilingual sa Ingles at Filipino. Sa UP Diliman, halimbawa, nariyan ang Humanities Diliman, Philippine Humanities Review, Social Science Diliman, Kasaginlan, Diliman Review, at iba pa. Nariyan din ang Malay Journal ng Pamantasang de Lasal, ang Katipunan ng Pamantasang Ateneo de Manila, ang Hasaan ng UST, at nariyan din ang dating Bulawan at ng kalulunsad na talas ng NCCA. Yung NCCA dati, meron silang journal, ang pangalan ay Bulawan. Ngayon, meron silang ilalabas na bagong journal, no? Ang pangalan naman ay Talas, o ang pamagat ay Talas. Okay. Panglima, ang Filipino sa iba't ibang disiplina. Isa sa siyang na unit ng Filipino sa General Education Program ng CHED ay ang Filipino sa iba't ibang disiplina. Dito dapat sinasanay ang mga estudyante sa kolehiyo na gamitin ng Filipino sa kanilang disiplina. Kung tama ang implementasyon, makakatulong ang kursong ito sa pagbuo ng corpus ng mga teksto sa iba't ibang disiplina sa pamamagitan ng mga sulatina sa isip ng mga mag-aaral. Buti na lang binalik yung 9 units sa Filipino, di ba tinanggal ito? Tapos bumalik. So, sana ay magamit itong kurso na ito para talaga sanayin ng mga bata na magsulat sa Filipino tungkol sa kanilang mga kurso, paksa sa kanilang kurso. Huli na. Pangatlo, ang mga nagawa kaugnay ng pagbuo ng rehistro ng wikang Filipino sa ilang disiplina. May ilang tangkanang bumuo ng rehistro na sa ilang larang, lalo na sa sciences, no?
nakatukoy si Maria Lourdes Bautista, isang Filipino linguist, ng 3 lapit o paraan ng pagbuo nito. Okay? So, i-report ko sa inyo yung 3 na-identify na pamamaraan kung paano tinangka na bumuo na nung pinapaliwanag ko sa inyo kanina na register, no? Sa iba't ibang larang. So halimbawa, na isa sa natukoy ni Dr. Bautista ay yung lapit na word formation o yung pagbuo ng bagong salita. Ito ang paraang ginamit sa maugnayang talasalitaang pang-agham Ingles-Pilipino noon pang 1969 na binubuo ng 7,500 termino. Sa pangkalatan, sa maugnayin, nabuo ang mga terminong pang-agham sa pamamagitan ng pagtatambal o combination ng mga salitang ugat na dinudugtungan ng sarili nating panlapi o iba pang elemento ng salita na tinatawag na panambal o fragments ng salita. So tingnan natin yung ilang example na bahagi ng maugnayang talasalitaan. So for example, yung solid, ang pantumbas niya ay siksin. Galing dun sa salitang siksik at sinsin. Yung polygon naman, dam-gilid, mula nga dun sa mga salitang dami at gilid. Yung subset, mula sa kubli at saka tangkas. No? At yung rocket ay galing sa sikad at lipad. Yung arithmetic naman ay galing sa mga salitang bilang at sunuran. Sa mga examples na ito, makikita na natin yung basic problem ng pamamaraan nila Gonzalo. Kasi di ba, tinuturo naman siguro sa atin sa Filipino classes natin na meron lang tayo ilang mga panlapi. Di ba, yung mga pang, na, ma, di ba pa. Pero dito, pinagkukumbine yung mga fragments ng salita kahit hindi naman sila mga panlapi, di ba? Parang pinuputol lang yan. Tapos, yan, nabubuo na yung mga salita na yan. No? So, ano yung problema? For example, yung sik at pal. O pwedeng sabihin na, kasi yung sik, ilagay, kunyari yung mic na lang, no? Mic tinig para sa microphone. Kasi yung mic daw, o kaya, mitsuri para sa microanalysis. Kasi yung mic daw nagpapahayag ng maliit o mas detalye, no? Totoo yun siguro sa ilang pagkakataon, pero meron din naman tayo, saan pa ba natin ginagamit ang mic? Anyway, hindi talaga siya isang grammatical na unit, no? Batid sa grammatical natin, kaya hindi talaga uubra na idutuktong lamang basta doon sa ibang mga salitang ugat, no? Pero huwag din nating kalimutan na ang coinage o yung paglikha ng bagong salita ay isa namang lehitimong paraan din talaga ng pag-develop ng mga salita. For example, yung madalas na natin gamitin ng mga balagila, ulapi, itlapi, ulapi. Ito naman ay mga coined words din at lumaganap siya. Ibig sabihin, tinanggap naman siya ng mga tao. Pangalawang method ay yung tinatawag na lapit na decision procedure o yung batay sa preferensya. Gumamit dito ng survey para malaman kung ano ang katanggap-tanggap na anyo ng salita. Halimbawa nito ang pag-aaral ni Santiago noong 1981 tungkol sa mga siyentipikong salita. Nagdahok siya ng 300 respondent, 100 estudyante sa kolehiyo, 100 profesor, at 100 practitioner. Lumitaw sa pag-aaral ni Santiago ang sumusunod na hakbang sa pagtutumbas ng salita. Ang unang-unang priority ay para sa mga technical na termino sa Ingles, tiyakin muna kung may angkop na termino sa Filipino. So halimbawa, yung precipitation, madaling intindihin yung pamumuo. Pamumuo ang gamitin sa halip na precipitation o precipitasyon. Pangalawa, kung walang angkop na termino, gamitin ang salitang Kastila na binago ang baybay. So halimbawa, yung microbe,
pwedeng gawing mikrobyo, at ang magiging panghuling anyo niya ay mikrobyo, i-expel. Pangatlo, kung hindi angkop ang hakbang, isa, dalawa, gamitin ang Ingles. Baguhin ang baybay kung madaling makikilala ang resultang baybay. Halimbawa, yung mathematician, magiging mathematician. Marirecognize mo kagad naman yung salita. O panatilihin na lang ang original na baybay kung mahirap na talagang makilala ang binagong baybay. Halimbawa, yung dioxide sa halip na dioxide. At pang-apat, pwede nang lumikha ng mga salita o kaya gumamit ng matandang salitang Tagalog. Pangatlong pamamaraan ay yung lapit na discipline-driven o yung batay sa pagsusuri ng mga nasa disiplina. Halimbawa nito, ang pagbuo ng mga salita sa ilalim ng tinaguriang psikolohiyang Pilipino ni Ladillo Enriquez. Di tulad sa lapit na word formation at decision procedure na nagsisimula sa terminong Ingles na hinahanapan lamang ng katumbas sa Pilipino, ang lapit na discipline-driven ay nagsisimula sa realidad at pagkatapos sumahanap na salitang makapagpapahayag ng realidad na ito. Halimbawa, kung isasalin lamang ang social interaction bilang interaksyon sosyal, walang nagiging pakinabang sa pagsasa Pilipino. Subalit kung tutumbasan ito ng pakikipagkapwa, mas tumitingkad ang yaman ng konsepto sa konteksto ng karanasang Pilipino. Yung isa pang example na binigay ay yung subject. Gusto nilang gamitin ay karahok kasi pag ginamit mo lang yung subject, S-A-B-J-E-K, sinasabi nila merong negatibong konotasyon. Pero syempre, ito ay para sa psychology. Pero siguro para naman sa humanities, halimbawa yung nag-aaral ng critical theory, sasabihin nila, importante rin naman yung salitang subject, subjectivity, kasi ipinapaliwatig nga nito, precisely, yung konsepto na gustong ipaliwatig ng termino na yun, yung subjectivity, yung pagiging subject no, ng mga subjects. Kaya, kailangan pa rin manatili yung salitang subject. So, bawat disiplina, kailangan talagang yung mga nasa loob ng disiplina, mag-usap kung ano talaga yung pagtutumbas na angkop para sa kanilang disiplina, batay sa kanilang interpretasyon ng mga salita. Kailangan muling buhayin ang interes sa pananaliksik tungkol sa rehistro ng wika sa iba't ibang disiplina. Pansinin din na ang mga naunang proyekto sa pagbuo ng rehistro ay pinangunahan ng mga eksperto sa disiplina mismo. Sila ang higit na makakaalam ng angkop na lapit sa pagbuo ng rehistro sa kanilang disiplina. Pupunta na ako dun sa pang-apat at huling bahagi ng aking panayam. Ilan pananaw hinggil sa intelektualisasyon ng wika? Una, kailangan ng puspusang pagpapayaman ng korpora sa wikang Pilipino. Kailangan paramihin ang nakasulat sa Pilipino, pagsasalin man ito o original na sinulat sa wikang Pilipino. Bukod sa pwedeng gamitin ang korporang ito bilang batayan ng rehistro ng wikang Pilipino sa iba't ibang larang, mapapakinabangan din ito sa kampanyang hikayatin mag-Filipino ang mga di pa gumagamit ng Pilipino. Ilan sa pwedeng gawin para makayaman ng korpora sa Pilipino ay ang mga sumusunod. May 4 na mungkahi ako. Una, patuloy na magdaos ang halimbawa KWF no, ng mga seminar sa paggamit ng Pilipino sa iba't ibang larang. Kasi yung KWF ngayon, isa sa mga trust niya ay hikayatin talaga yung iba't ibang disciplines na gamitin ng Pilipino sa pagtuturo. Kaya umiikot sila sa buong bansa at nagdadaos sila ng mga seminar, nag-i-invite sila ng mga teachers sa math, sa economics, at sa iba pang larang, at nagde-demo teach sila. No? Una muna, pinapaliwanag muna nila yung filosofiya ng pagtuturo ng kanilang disiplina sa Pilipino, tapos nagde-demo teach sila kung paano nga magagamit ang Pilipino sa pagtuturo sa kanilang mga larang. Pangalawa, maglathala ng mga journal na bukas sa mga sulatin sa Pilipino. Sikaping mahikayat na magsulat, hindi lang iyong nagsusulat na talaga sa Pilipino, kundi iyong nasa iba't ibang larang. Kasi napapansin ko yung mga journal sa Pilipino, sila rin ang
susulat talaga sa Filipino. Parang wala akong nakikita mga bagong pangalan. So sana mahikayat pa yung nasa ibang disciplines na magsulat din sa Filipino. Ang isa nakikita kong taktika dito ay yung pagdaraos ng mga mini-conference, no? Nangiimbitahin mo lang halimbawa mga history teachers o history scholars. Tapos, ang wika ng conference na yon ay wikang Filipino. Tapos kung ano man yung ipapel na ibibigkasin o ibigay o ipipresenta, no? Ilalahad dun sa conference na yon ay pwede nang ilathala. No? For example, sa philosophy din, no? O kaya sa economics. Basta mini-conferences, magsasalita sila sa Filipino at yung produkto ng conference na yon ay pwedeng ilathala bilang mga special na parang edisyon o labas ng journal na yon. Pangatlo, ito yung mungkahi ko din sa AWF, maglathala ng mga tapos ng thesis at disertasyon na nakasulat sa Filipino, lalo na yung mga nasa mga larang na kaunti pa lang ang nasusulat sa Filipino. No? Siguro halugugin ang iba't ibang mga universidad sa buong bansa at tignan yung inventaryo ng mga thesis dissertation. Kawawa naman no? Na ano lang, nasa mga shelves lang, walang nagbabasa. So, sana ay ayusin ito, ayusin at ilathala. Pang-apat, kilalanin at parangalan ang mga institusyon na may best practices sa paggamit ng Filipino, lalo na sa paglalathala. Halimbawa, pwedeng tumukoy ng isang departamentong akademiko na naglalathala ng journal sa Filipino, o may mga produktong thesis at disertasyon sa Filipino, o may mga gurong nagpapaglathala ng aklat sa Filipino. Sa mga institusyon sa judiciary, halimbawa, pwedeng parangalan ang isang sangay ng hudikatura na may mga naisulat ng hatol sa wikang Filipino. Ang tandaan lang na ang dapat kilalanin ay hindi mga individual, kundi mga institusyon. No? So, for example, dito sa Ateneo, ang alam ko, isa sa mga masugid na gumagamit ng wikang Filipino ay yung Departamento ng Filosofiya. Hindi ko lang alam kung totoo iyon hanggang ngayon. No? Pero kung meron nang na-produce dito ng mga thesis at dissertation sa larangan ng filosofiya, tapos ginagamit ng mga teachers nila yung Filipino sa pagtuturo ng filosofiya, siguro po pwedeng bigyan ng award yun, no? Yung institution na yun, hindi yung mga individual scholars at individual faculty members. Pangalawang ideya, no? So tapos na ako dun sa mga mungkahi. Pangalawang pananaw, kailangan ng detalyadong pagpaplano at pamamahalang pangwika sa bawat makapangyarihang dominyo o yung tinatawag na language planning at language management. Kapag tapos na ang mga prosesong linguistiko, kailangan pag-aralan kung paano mapapalaganap, mapapatanggap at mapapagamit ang Filipino sa mga makapangyarihang dominyo. Kailangan ng detalyado at sistematikong plano na nakabatay sa maingat na pag-aaral sa sitwasyong pangwika sa bawat domain. Tatlong aspekto ang dapat tutukan: ang mga linguistic processes o mga gawaing pangwika, ang mga aktor at mga pananaw pangwika o mga language ideology. Halimbawa, sa paggamit ng Filipino sa korte, kailangan tiyakin kung saan-saan ito dapat gamitin, sa paglilitis ba, sa pagsulat ng mga hatol, sa internal na komunikasyon ng mga huwes at empleyado, sa pagsulat ng mga memo at iba pa. Ano ang dapat bigyang prioridad sa mga gawain ito? Sino-sino ang gumagamit ng wika at ano ang pananaw nila sa wika? Sino ang nagtatakda kung ano ang wika dapat gamitin? Ano-ano ang mga konkretong hakbang para gamitin ang Filipino sa iba't ibang gawain pangwika sa korte? Ang ibig kong sabihin dito, hindi yung basta magkakampanya tayo o dapat gamitin ng Filipino sa korte. Pag sinabi mo yun, ano specifically yung gusto mo mangyari? Ano yung mga indicators? No? Saan mo siya gustong gamitin? Sino ang dapat mong turuan? Sino ang dapat mong hikayatin? Bago sila hikayatin, bago sila turuan, ano muna yung dapat baklasin ng mga pananaw pangwika o language ideology nila. No? So dapat mayroong pag-aaral tungkol dun sa
sitwasyong pangwika dun sa domain na yon para alam din natin kung paano yung intervention para maisulong ang Pilipino dun sa domain na yon. Pangatlong pananaw, ang intelektualisasyon ng Pilipino ay hindi dapat nakasalalay lang sa Ingles. Ang isa pang katangian ng intelektualisadong wika ay ang intertranslatability, ang kakayahang maisalin sa wikang ito ang mga konsepto mula sa ibang wika. Ayon kay Bonifacio Sibayan Karin, pwede itong balikan o two-way o isang daloy o one-way. Nagaganap ang balikang daloy halimbawa sa mga wikang Ingles, German, French at Russian. Ang Ingles ay sinasalin sa German, ang German ay sinasalin din sa Ingles. Sa kaso ng Pilipino, ayon kay Sibayan, isahan ang daloy ng pagsasalin. Isinasalin ang mga akda mula sa mga banyagang intelektualisadong wika patungo sa Pilipino, ngunit hindi ang kabaligtaran nito. Ang dahilan, ayon kay Sibayan, there is practically no word in Filipino that needs to be translated into the highly intellectually modernized languages of wider communication. Ang sakit. Paliwanag pa ni Sibayan, ang kaalaman sa makapangyarihang dominyo ay cumulative o naiipon at makukuha sa mga aklat, journal at sa panahon ng computer sa mga databank. Ang lahat ng kaalamang ito ay hindi niya nakikitang makukuha sa wikang Filipino. Wika niya, harapin natin ang katotohanan. Kaunti lamang ang kaalaman kung mayroon man sa siyensyang panlipunan, agam at teknolohiya, matematika, medisina, batas at iba pa sa wikang Filipino. Ang kaalaman ukol sa mga larang na ito ay maaaring makuha sa Pilipino sa pamamagitan ng pagsasalin. Kaya ang payo ni Sibayan, ang tagapagtaguyod ng Pilipino ay dapat magaling sa Ingles dahil ang wikang Ingles lamang ang paraan kung paano mai-intelektualisa ang Pilipino. Ang padalos-dalos na pahayag ni Sibayan ay nagtutulak sa ating usisain ang namamayanang diskurso ng intelektualisasyon ng wika. Pinatitibayan lamang ng diskursong ito ang hierarkiya ng sentro at daylayan. Ang kanluran ng sentro at nirerepresentang mulaan ng kultura at karunungan. At ang Pilipinas ay nirerepresentang nasa laylayan na laging nakatangkod sa biyayang magmumula sa kanluran. Sa akademya, halimbawa, makikita ito sa lansakang pag-angkat ng mga banyagang konsepto, metodo at teorya. Hindi tinatanggi ang karunungang pwedeng pakinabangan mula sa mga banyagang wika, lalo na sa Ingles. Ang mali ay ang palagay na sa wikang Ingles lamang nakaimbag ang karunungan, kung kaya't ang intelektualisasyon ng wikang Filipino ay may isa sa katuparan lang sa pagsasalin mula sa Ingles. Dapat tingnan ang karunungang pwedeng makuha sa ibang wikang pandaigdig. Kailangan magsanay ng mga scholar na marunong sa mga wikang ito upang hindi na kailangan dumaan pa sa wikang Ingles bago pakinabangan ang anumang pwedeng pakinabangan sa mga wikang ito. Pero ang mas mahalaga, kailangan seryosohin ang pag-aaral sa iba't ibang wika sa ating bansa upang makinabang sa karunungang nakaimbak dito. Nangangahulugan ito na kailangan baguhin ang pananaw natin sa wika. Salit na tignan bilang daluyan lamang ng kaalaman, dapat itong tignan bilang karunungan mismo. Sabi mismo ni Dr. Lumbera, produkto ng lipunang Filipino ang ating wikang pambansa. Nakalangkap dito ang kultura ng mga taong gumamit noon at gumagamit ngayon ito sa kanilang pakikipamuhay sa ibang tao at sa mga institusyon ng ating lipunan. Kapag sinasabing may henyo ang wika, hindi kalinhaga lamang ang kasabihan. Kapag binungkal ang wikang ngayon ginagawian na nating ituring na isa lamang instrumento, isang dulang ng kaalamang hindi pa natin naaarok ang mabubuksan sa atin. Nagbanggit din si Lumbera ng mga mapanghas at matagumpay na proyekto ng pagtuklas ng kaalamang nakakaloob sa sariling wika. Sabi niya,
sisipiin ko ulit si Dr. Lundera. Inauna ng mga intelektual tumuklas sa yaman ng kaalamang nakapaloob sa wikang pambansa. Ginamit ng bawat isa ang disiplinang kanyang pinagdalubhasaan upang mabuksan ang dulang. Ginamit ni Padre Roque Periols, Eswita ang filosofiya, upang mapag-aralan ang kalooban ng Pilipino na isinisiwalat ng wika. Isa pang Eswita, ang kabataan si Padre Alberto Alejo, naman ang gumamit ng teolohiya upang buksan ang wika at alamin ang mga pagpapahalagang reliyosong nakatanghal dito. Ang disiplina ng sosyolohiya naman ang gumabay kay Dr. Prosper Cobar sa kanyang paggalugad sa pananaw sa buhay at mga pagpapahalaga ng mga Pilipino. Kay Dr. Gio Salazar, kasaysayan ng disiplina naging susi sa pagteteorya niya tungkol sa kasaysayan at lipunang Pilipino. Ang psikolohiyang Filipino ni Dr. Virgilio Enriquez ay bunga ng kanyang paggamit sa disiplina ng psikolohiya upang arukin ang nilalaman ng mga salita ng wikang pambansa at makabuo ng teorya kung paano mag-isip at magpahalaga ang mga Pilipino. Sa larang ng panunuing pampanitikan, naging tagapanguna si Virgilio Almario bilang kritikong sumaliksik sa mga salita sa wikang pambansa upang tuklasin ang estetika ng mga manlilikang Filipino noon at ngayon. Batay dito, ang intelektualisasyon ng wika ay hindi lang ang pagdevelop ng wika para magamit sa mga makapangyarihang dominyo. Ang intelektualisasyon ng wika ay nangangahulugan din ng pagtuklas sa karunungang taglay na ng ating mga wika. Pang-apat na pananaw, hindi 100 taon kundi ngayon. Sa sanaysay na i-suggested 100-year timetable for the intellectualization of Filipino, si Dr. Sibayan ay naglathala ng isang papel, no? Para may timetable siya para sa intellectualization ng Filipino. At itong timetable na ito ay tatagal na 100 taon. So, ano na tayo? Wala na tayo sa mundong ito. Sa kanyang batay sa kanyang timetable, nagpanukala siya ng yugto-yugtong plano para sa intelektualisasyon ng wika. Pagsapit ng 2100, tinatanong ni Sibayan na ganap ng intelektualisado ang Pilipino. Pesimistiko ito para sa ilan dahil masyado raw matagal. Para kay Sibayan naman, optimistiko kang araw ang 100 taon dahil sa napakabigat na gampanin ng intelektualisasyon. Dito dapat kilalanin ang pagkakaiba ng intelektualisasyon bilang proseso at bilang layon. Ang prediksyon ni Sibayan na mangyayari sa Pilipino bilang intelektualisadong wika pagkaraan ng 100 taon ang siyang layon o mithiin para sa wikang Filipino. Ngunit dapat tandaan na kailangan dumaan sa maraming proseso bago magaling ang mithiin ito at hindi kailangang hintayin ang katuparan ng layon bago natin puspusang harapin ang mga proseso para gawing tunay na intelektualisado ang wika. Hindi kailangang standardisado na ang wika o napuno na ang korpus ng babasahing nakasulat sa Filipino ang ating mga aklatan o na may tiyak na rehistro na ng wika ang bawat larang bago seryosong gamitin ng Filipino sa akademya at iba pang makapangyarihang dominyo. Bawat isa sa atin ay pwedeng mag-ambag para matupad ang pinapangarap na layon para sa wikang Filipino. Hindi pagkaraan ng 100 taon, kundi ngayon. Maraming salamat po.